mga oras na ito. Tatlong lalaki arestado matapos mahuling nagtatapon ng hinihinalang kemikal sa kanal sa Caloocan. US President Barack Obama at Dalai Lama nagpulong sa White House. Harry Potter author na si J.K. Rowling inaakusahang nangopya raw ng kwento ng ibang manunulat. At English electronic band na Depeche Mode tumugtog para sa isang show para sa Teenage Cancer Trust. Wag pa uli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Tatlong lalaki arestado matapos mahuling nagtatapon ng mabahong kemikal sa kanal sa Caloocan. Narito ang exclusive report ni James Velasquez. Arestado ang tatlong lalaking ito matapos mahuling nagtatapon ng galon-galon ng hinihinalang kemikal sa Barangay 176, Bagos Silang, Caloocan City. Dakong alas 8 kagabi nang lumapit ang mga taga Bagos Silang sa mga otoridad dahil sa nakasusulasok na amoy na nagbumula sa kanal na pinagtatapunan ng kemikal. Agad daw sila nagreklamo dahil baka nakalalaso ng kanila naamoy. May lumapit sa amin isang complainant na may nagtatapon daw na nasabing chemical na maamoy sa kanilang lugar, masakit sa dibdib, saka masakit sa mata, mabaho. Agad naman nahuli mga suspect na nagtatapon sa palikuran malapit sa isang kanal. Katwiran nila panlinis daw ang kemikal sa isang photoshop. Matapos daw itong gamitin ay binebenta pa ito at ginagawa silver ang katas. Nagpaalam din daw sila sa isang kakilala nila sa lugar na magtatapon sila doon. Yung waste pan na po ng makina po ng photoshop po yun, sir. Sa litrato po yun, sir. Nang makausap ng GMA News sa mga kakilala o ng mga suspect, iba ang kanilang tugon. Ang sinabi daw po kay Papa, toyo lang doon na bulok. Pero nalaman din ni Papa, huli na nagtatapon na dito. Ipapasuri sa City Hall ang mga kemikal para malaman kung ano mga ito. Kasalukuyan nakakulong sa Barangay Hall ang tatlong suspect. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Magtipid at magbawas ng luho, yan ang panawagan ng Climate Change Commission sa gitna ng naranasang El Nino sa bansa. Sa panayam ng unang balita kay Climate Change Commission Vice Chairman Yerson Alvarez, sinabi niya 20 bilyong pisong halaga ng mga pananim, maisan at palaisdaan ang nanganganib na masira kung magpapatuloy ang tagtuyot. May ikirasa naman daw na emergency funds ang gobyerno para maiwasan ito. Pero iba pa rin daw kung ang lahat ay makikilahok sa kampanya ng gobyerno na tinatawag na Fasting for Mother Earth. Kinakailangan bawasan natin yung tinatawag na carbon footprint. Huwag tayong masyadong sumasakay sa ating magagarang sasakyan. Nagbubugayan ng carbon dioxide sa papawid. Huwag tayong nagsisiga. Kumari, huwag tayong manigarilyo. Department of Agriculture pinagtatakang bakit tumaas ang presyo ng karne ng baboy at baka. Ayon kay Agriculture Undersecretary Joel Rodinas, sinabi niyang hindi dapat gawing dahilan ng El Nino upang magmahal ang karne. Wala pa naman daw kasi silang naitatalang massive death o malawakang pagkamatay ng baboy at baka. Ayon kay Rodina, sapat na supply ng baboy at baka sa merkado. Bakit kailangan tumaas yung mga presyo? Kasi nakita din naman natin na medyo at this time pagkatapos ng mga holidays medyo kokonti naman ang surge sa demand. Pero binabantayan natin ito. US President Barack Obama at leader ng bansang Tibet nagpulong sa White House sa Amerika. Sa pulong ipinahayag ni Obama sa tinaguriang Dalai Lama ang kanyang pagsuporta sa mga karapatan at kalayaan ng mga taga-Tibet. Nagpasalamat naman ang spiritual leader ng Tibet at pinapurihan si Obama bilang kampyon ng demokrasya sa mundo. Tinutulan naman ng bansang China ang pakikipagpulong ni Obama sa Dalai Lama. Kaisa-isang pribadong FM station sa Kashmir patok sa mga residente. Dahil kasi sa karahasan at gyera, isinara ang maraming establishmento katulad ng mga sinehan noong dekada 80. Nagbukas na ang iba sa kanila, pero bantay sarado pa rin ng militar. Kaya marami sa mga residente ang nakikinig na lang sa Big 92.7 FM.
Magandang pahinga rin daw ito sa mga residenteng sawa na sa balita tungkol sa kaguluhan at mga pagsabog. Harry Potter author na si J.K. Rowling sinampahan ng reklamong plagiarism. Ang Harry Potter books daw kasi ni Rowling may kasuspe-suspetsang pagkakahawig sa librong The Adventures of Willy the Wizard na isinulat ng pumanaw na British author na si Adrian Jacobs. Posible raw umabot sa $1 bilyong o 46 na bilyong piso ang halaga ng lawsuit. Itinanggi naman ni Rowling ang paratang na ito at sinabing hindi pa niya nababasa ang libro ni Jacobs. Benefit concert ng Depeche Mode sa UK sold out. Para ito sa cancer organization ng Teenage Cancer Trust. Masayang-masaya ang banda sa naging suporta sa kanilang concert. Nahihiya pa nga raw sila dahil matagal na raw dapat naganap ang concert. Sumama pa sa performance ang dati nilang keyboardist na huli nilang nakasama noong 1994. Nakatakdaring magsagawa ng fundraising concert ang iba pang European artists katulad ng Arctic Monkeys at Noel Gallagher ng Oasis. Dumating na si Liberal Party standard bearer, Senador Noynoy Aquino sa Super Radio DCBB. Bahagi ito ng Ikaw na Ba? The Presidential Forum kasama ang ating kapusong si Mike Enriquez. At pakinggan po natin ang panayam kay Senador Aquino. Tapat o laban ng lahat. Tanggalin ang tiwali, itama ang mali. Noypi, Noynoy para sa Pilipinas. At ngayon ang pinakahuli, kung napapanood nyo po yung mga patalastas nila sa TV, tatapusin nyo. Kung walang korap, wala akong mahirap. Kung walang korap, walang mahirap. At tapos sa huli, sinasabi nyo, tatapusin ko ang laban. Tatapusin nyo. Hindi itutuloy. Tatapusin. Ano ba? Sorry po. Ang inambisyon po natin, matapos na yung laban. Anong laban, Senador? Yung laban po sa katiwalian sa gobyerno. Yung laban po ng tinatawag natin bad or wrong governance. Yung laban po ng kakulangan ng hustisya at katarungan para sa napakarami natin mga kabayan. Marami po pinaglalaban na actually. So ang sinasabi nyo, kung kayo ang magiging presidente, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan nyo, tatapusin nyo lahat yung mga problemang sinabi nyo yan. Kinaklaro po natin na hindi matatapos lahat sa loob ng 6 na taon, no? Pero yung parang may sulong ho enough para hindi na yung dire-diretso na patutungo natin, wala nang backsliding. So sinasabi nyo kung kayo magiging presidente, Senador, yung susunod na presidente sa inyo, wala siyang gagawin, ituloy nyo lang yung kuumpisahan nyo. Maganda na takbo ng Pilipinas, yung mga sinasabi nyo, Senador. For instance po sa education, para talaga ma-reforma natin yung basic education na tinatawag, 10 years po yung cycle na kakailanganin. No, if we start today, it will take about 10 years to really go to the 12-year basic ed program and yung mga changes po doon sa tertiary education na tinatawag natin. Now, kung nakita po ng taong bayan na talaga laki ng inasenso, laki ng gininhawa, may ipito yung susunod na kailangan niyang ituloy na lang at huwag babaguhin yung mga programa. Yun po yung ambisyon. Hindi katulad ngayon, no, parang nag-backslide tayo ng gusto. Nag-backslide tayo? Nandiyan yung tinapo niya, no? Marcelo, para si LP Presidential Bet Noynoy Aquino po ang pinamanong subalang sa serye Dang Ikaw na Ba? The Presidential Forum ng DCBB. Sa mga susunod na araw, nasalang din ay iba pang mga presidential aspirants. Ayan po ang nakatakda nilang pagtungo diyan po sa DCBB. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang balita, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang ipila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Clavio, ito ang unang balita.